signs ng ischemia yung pasyente. So, ang Dobue echocardiography, automatic pag sinabi nating Dobue echo, stress echo to under pharmacologic. Ilagay nyo to. Can also be used to assess myocardial viability. Kung naalala nyo yung lecture natin last time, ang gold standard ng myocardial viability is your PET scan. But Dobue can also be used. Lumalabas yan minsan sa exam. So how about PEE? So alam ko nabanggit ko na to last time, di ba? Yung nabanggit natin kasi last meeting is when we say 2D echo, automatic yun, transthoracic. Yung basta kukunin mo lang yung probe, ipapatong mo lang sa chest mo, transthoracic. Pero pag transesophageal, kailangan mong lunugin, parang endoscopy, di ba? So para saan naman ito? For diseases of the aorta, usually pag mayroon kang aortic dissection, pag naghahanap ka ng source of embolism, usually sang chamber usually meron tayong emboli? Ano class? Sagot. 4 lang pagpipilian nyo. Saan usually may embolism? O thrombus na mag-e-emboli? Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Left atrium, specifically sa left atrial appendage. So, yun. Para makita natin kung may atrial thrombi, kung may butas, no? PFO. Sino yung may PFO na artist? Ano to? Commentator. Si yung naoperahan. Na-stroke siya, di ba? Tapos ang cause is may PFO siya. Si Kuya Boji. Si Kuya Kim Atienza. Sino naman yung merong aortic dissection? Na prominenteng politician. Si First Gentleman Arroyo. Para alam nyo yung mga sakit nila, ha? Ayan. Ano ba to? Data privacy act. And aortic plaques can be detected. Yung aortic plaques, para at least alam nyo lang, kasi class, kapag yung pasyente, wag naman sana kamag-anak natin, for coronary bypass siya, tapos nung nakita sa 2D echo, marami siyang aortic plaques, mas prone siya na may stroke. So pag-uusapan nyo yun, kasi baka mamaya, okay yung heart ng mahal natin sa buhay o pasyente natin na stroke naman siya. O, pwede rin yung infective endocarditis, presence of vegetations for the diagnosis of IE can be assessed by PE. So pag PE, aorta, left atrium, yan ang kanyang forte. So ulitin ko, dissection, embolism, Kuya Kim, First Gentleman, aortic plaques, IE. Okay. So, just to show you bakit ang dami-dami nating test. Diba? Pag naging doktor na kayo, o 1 year na lang, kagraduate na kayo. Graduation. So, bakit, Doc? Normal naman ang ECG ko, wala naman akong sakit sa puso. Usually, maririnig nyo yan, normal naman ang x-ray ko, cholesterol ko. But, class, para malaman nyo lang, ang gold standard for yung mga diagnostic accuracy for cardiac imaging for CAD or ischemia, tignan nyo, yung exercise echo 84%, Dobue 80, almost the same. Pero ang tingnan nyo ang mataas, coronary CT angiogram, yung pinaka nasa baba. So, almost at par siya with yung lecture nyo kanina, coronary angiogram. No? Basta may mga marinig na kayo ng mga angiogram, medyo accurate kayo kasi invasive siya. Ang coronary CT angiogram, although non-invasive, ano yung kailangan nyo? Pag CT angiography, kailangan ng contrast, no?
So, yun yung drawback niya. O, eto. Ito yung uranium din ba to? Kuha tayo sa Iran. So, nuclear cardiology. Narinig nyo na ba itong PET scan? Myocardial perfusion imaging, nuclear imaging. Narinig nyo na ba siya? Ngayon kung hindi pa, ito siya. So, it requires, ito yung ano, yung sa, nag-lecture na ba kayo ng thyroid, yung cold nodule, saka hot nodule, para malaman kung malignancy, may mga isotopes na nag-re-reuptake, gano'n. Narinig nyo na ba yun? Sa mga previous lectures na. Anyway, it requires IV, so, alam na naman siya, merong dye, administration of isotopes or tracers. Yun yung radiopharmaceuticals. So, parang yun yung pinaka-dye niya. So, the isotope traces physiologic processes and undergoes uptake in specific organs. So, ibig sabihin, cellular level siya. Diba? And then, yung process na yun, radiation is emitted in the form of photons, generally gamma rays, generated during radioactive decay kasi from a certain ano siya, no, 'di ba? Ano siya yung physical nature niya or chemical nature niya, not sure, no, pero nagbabago kasi siya kasi nga nagkakaroon siya ng physiologic process when it is taken by specific organ. So parang na-metabolize siya. Hindi siya parang na-metabolize talaga siya. So the isotope changes from one energy level to a lower one, which is detected by special camera. So, ulitin natin, no, yung tracers, kapag pupunta siya sa isang active process, metabolize siya, and then that will emit a signal, and it will be captured by special camera. So, ilang megapixels kaya ito? 50. So, the most common used technique is ito, yung PET saka SPECT. SPECT stands for single photon emission, CT, and PET scan. Yung PET scan, pati tutulit sa kakulangot nyo makikita dito. As in, lahat ng bato makikita, pwedeng pag may cancer, pag may ano to, pag nag-ano siya, ano yan, pag kumalat na siya, metastasis, makikita siya. So, in the presence of fixed coronary stenosis, so fixed siya, no? So, meron ka ng maliit na yung blood supply mo. The inability to increase myocardial perfusion creates a flow differential and inhomogeneous myocardial tracer uptake. So, to simplify, usually kasi, kapag yung ano natin, yung tracer natin, dumere-diretso doon sa dapat yung pupuntahan, dapat homogeneous siya. Pero since maliit, or meron kang coronary stenosis, hindi siya pupunta doon, magiging inhomogeneous. Nakikita niyo sa coronary angiogram. Na-lecture pa sa inyo kanina. Kita niyo yung blood vessel, dapat dire-diretso hanggang sa dulo. Pag may obstruction, anong nangyayari? Napuputol siya, di ba? Pinakita ba sa inyo yun kanina? Sa angiogram. Wala pa kayong lecture sa coronary angiogram? Non-invasive. Yung kanina lang? Wala pa? Hindi natapos? Okay. However, in patients unable to exercise, pharmacologic agents are used to increase blood flow and create similar inhomogeneities. Ulitin ko lang ulit o sinabi na naman dito. When you do stress testing, you can either do it using exercise, bicycle, or treadmill. Pwede rin drugs using pharmacologic agents, specifically dobutamine. Dobutamine stress echo can be used to assess myocardial viability, but the gold standard for myocardial viability is your PET scan.
So, normal myocardial perfusion images demonstrate uniform traces throughout the LV myocardium. Basta, pag normal, uniform or homogeneous tracer uptake. In contrast, kabaligtaran, kapag merong reduced myocardial blood flow, there is reduced tracer uptake. Okay? So, eto siya. O, tingin nyo, yung dun pa lang sa taas nung sa short axis, sa right side, normal ba yan or abnormal? Ang baseline yung nasa baba, yung second row. Second row. Normal or abnormal? Ha? Hindi. I-compare nyo yung second row dun sa nasa taas niya. So, eto yung baseline. So, hindi pwede sabihin abnormal yung baseline. Baseline na eh. Dito mo ikukumpara. Compare nyo dito. Normal, abnormal. Ano class? Kasi, hindi siya uniform. Ha? Sarap magbasa ng nito. Pag nag-cardio kayo, ito masarap buhay. Basa lang tayo lagi ng ganito. O diba? Ito, yung donut buo. Dito, yung 9 o'clock to maybe 11 o'clock, walang orange. So there is a reduced tracer uptake. Yan yun. There is inhomogeneity. So ibig sabihin, there is, i-conclude na natin, most likely meron kang coronary stenosis. So, how do we assess ventricular function? Pwedeng yung MUGA or multiple gated blood pool acquisition. So, parehas lang siya nung kanina. It's a nuclear technique for assessing, eto ha, LV function and volumes naman ito, or ventricular function. Yung kanina, coronaries. Di ba ito, ventricular function. So, pwedeng ang ginagamit, hindi naman lumalabas to usually, pero yung imaging, yung mga tracer. Ito is yung technetium labeled albumin. So, ang problem lang dito, it requires that the heart rate be reasonably constant without significant arrhythmia. Tandaan nyo class, yung mga, kahit sa future use natin, yung mga kailangan ma-view ng medyo arteriography, mga yan, CTA, kailangan yung heart rate natin medyo mabagal at saka walang irregularities. Must know lang yan. So, yung equilibrium radionuclide angiography or MUGA provides an accurate or reproducible method to assess LV function. So, LV function and volume lang ito. So, for the diagnosis of angiographically significant CAD, spec using yan, mga ano lang to, mga isotopes, using either exercise or pharmacologic stress has an average sensitivity of 87 and specificity of 73%. So, sinabi lang dito yung ano, yung sa table kanina. Basta tandaan nyo doon, yung CTA, mataas. Siya 99% coronary CT angiogram, no? Tapos ang susunod na is yung PET scan, 93%. So balik tayo. In comparison, PET MPI has higher accuracy, usually 90% and 89%. So eto na. PET has traditionally been regarded as the gold standard technique for assessment of myocardial viability. So ang tanong, kunyari, nakalagay doon, used to assess myocardial viability, ang choices nyo, PET, W stress, at saka CT angiogram. Dalawa sagot nyo doon.
o both kung A and B lang siya, no? Pero kapag sinabing gold standard, kaya ko pa sinasabi, PET scan. So, eto siya. Yung maganda dun sa PET scan, it can both detect blood flow and myocardial metabolism. So, it permits measurement of absolute regional blood flow in contrast to the relative blood flows that are assessed with other tracers, yung mga ano kanina, yung SPEC. So, pag absolute regional blood flow, PET scan siya. Iba kasi yung SPEC kanina. So, for the myocardial metabolism, ganun din siya. Kapag meron kang mismatch, meron kang inhomogeneity, so yung pattern kanina, yung donut shape natin, hindi siya buo. Again, it is a gold standard, used for as a gold standard to assess myocardial viability. Saan ba itong myocardial viability? Kasi when we say myocardial viability, salvageable pa siya. Pwedeng yung myocardial cells nyo tulog lang, pero hindi sila patay. So, ibig sabihin, when we say viable pa to, when we revascularize o lagyan ng stent or lagyan ng i-bypass or siguro ba kahit gamot lang, pwedeng yung myocardium mo na hibernating or stand or tulog, magiging babalik siya. So, mahina, nag-intervene ka, pwedeng bumalik sa dati. So, nung EF mo, nung na-heart attack ka, 40, baka pwede maging 45 or 50. That's a lot. So, yun yung importance ng myocardial viability. Kasi, pag hindi kayo sure na yung pasyente, kumbaga, barado, tapos tinest nyo yung muscle na supplied by that baradong ugat, hindi na viable. Ibig sabihin nun, even though paluwangin nyo pa yung bara or i-bypass nyo yung bara, hindi na nga viable eh. Infarcted na. Di ba? Parang rehab siya. Di ba? Minsan, kahit na-stroke na yung pasyente, yung mga remaining pa na pwedeng masalvage, nire-rehab natin para lumakas sila. Pero yung part na na-stroke na talaga, hindi, wala na yun. So, parang yung kanina, compare nyo lang yung right and left, parang gano'n. So, kita nyo siya ulit. Kung nakikita nyo class, hindi siya pantay. Na-appreciate nyo siya. Mas hindi buo yung mga nasa left side. Yung nasa taas, mga 11 o'clock, 10 to 11 yung isa. Ito, mas malupit. Parang 7, 11. Yan. Mas less siya. So, usually ito yung laging ginagamit na tracer, no? Yung thallium saka sestamide. So, ang tatandaan nyo lang dito, syempre mas madaling tandaan yung isang, tatlo lang eh. So, it's lower yung radiopharmaceutical cost. Tapos, measurement of increased pulmonary uptake. Usually yan yung laging tinatanong. It can measure increased pulmonary uptake. Sa thallium yun. Maganda ba yung increased pulmonary uptake in the presence ng ischemia? Siyempre hindi. Kasi parang may congestion ka. So, MRI and CT imaging. So, pag sinabi natin MRI, it is used for, dalawa lang, pero toxic. Complex congenital heart disease. Kasi kapag hindi complex, 2D echo will do. And cardiomyopathies. No? Cardiac masses can be characterized and distinguished from thrombus. So, MRI, complex congenital heart disease, cardiomyopathy, cardiac mass versus thrombus. So, MRI can also determine whether
yung location ng mass, pwedeng mediastinal ba or pulmonary. So, how about MRA? So, ang MRA is just an MRI na may contrast. Okay? So, it's a standard technique for imaging the aorta and large vessels of the chest and abdomen. So, ito yung ginagamit natin kapag gusto mong ng magandang image ng iyong the whole of your aorta and large vessels. So, syempre, as in MRI, parehas lang kasi ang MRA kasi is under MRI. Okay ha? Tandaan nyo yun. So, syempre bawal pag meron kang pacemaker, meron kang defibrillator, meron kang cerebral aneurysmal clips, and yung alam nyo yun, claustrophobic. Pero right now, may mga MRI na medyo tagus-tagusan. Yung sa bandang ulo mo, medyo nakikita mo ulit yung labas. Pero yung old kasi hindi. Na-try nyo na bang ma-CT scan personally? Di ba? Meron nang na-CT scan dito. Ikaw. Oh. MRI. Meron na rin. So, sa MRI, sa CT scan, para alam nyo lang, mga 3 minutes tapos na. Ang MRI, minsan 30 minutes, 45 minutes. Yung playlist na nilagay nila dun sa earbuds mo or something, umulit na. Andun ka pa rin. Tapos para siyang kabaong. Actually, kabaong siya eh. Kasi kulay puti, may ilaw. Kaso yung tunog, alam, panahon namin ganun yun sa internet. Paano mag-connect ng internet nun? Siyempre, dapat walang gumagamit ng landline. I-connect mo ng LAN, tapos ganun siya, 30 to 45 minutes. Ganun kahirap. Tapos mainit sa MRI. So si Magneto, no, hindi pwede ma-MRI. Wag na yun. So, ito, mas madali, CT scan. So, para saan naman ito? It's fast, it's simple, and it's non-invasive. Well, ang MRI din naman non-invasive. Pero pag sinabi mong MRA, invasive siya. Ang CT scan na plain, non-invasive. Pero pag sinabi mong CT scan with contrast, invasive siya. Diba? So it provides images of the myocardium and great vessels, excellent in spatial resolution and good soft tissue contrast. So, ang kanyang forte is calcification. Kasi pericardial calcification is easily detected by CT. Again, parehas din siya for cardiac masses, particularly those containing fat or calcium. Sa dentist siguro pwede rin calcium. O ito, isama nyo lang. Pag CT scan, ARVD. So, arrhythmogenic right ventricular dysplasia. Ano kasi yun eh? Mag-e-enhance kasi yun sa CT scan. Tapos, pag sinabi natin ARVD, ito nice to know na lang ha, yung right ventricle mo masyadong hypertrophied. So, pwede rin siyang mag-detect ng wall motion, ejection fraction, and volumes. It can also used to image the aorta and great vessels. Pwede rin siya for, ito I think mas kailangan nyo, yung pulmonary embolism. So naalala nyo to, kapag meron kang pulmonary embolism, anong lagi natin pinapatest? D-dimer at saka ano pa? Venous Doppler ultrasound kasi nandun yung possible thrombus at saka yung CTPA or CT pulmonary angiogram. So CT yun. So usually ang forte ng CT scan is calcium, ARVD. Okay? Pag sinabi natin MRI, complex congenital heart disease, cardiomyopathies, saka masses. Although yung CT scan masses din, more on calcium. So, CT again is very sensitive for the detection of coronary artery calcification.
nabanggit ko na ba or narinig nyo na ba yung coronary calcium score? Ginagamit din kasi siya. Tingnan lang natin kung gaano siya ka-sensitive. Kung meron siya. Well, yung coronary calcium score, wala. Iba yung calcium score. Is just CT scan, pero i-detect niya yung calcification ng coronaries mo. So, usually kasi, kapag mababa, there is, ito, and the absence of coronary calcification excludes significant epicardial coronary disease. Tandaan nyo yung coronaries lang na nasa epicardial ang ini-stent natin. So, ngayon, ito, ano lang, nice to know, yung coronary calcium score kasi it is used to screen high-risk individuals, no, na kunyari ayaw nyong magpa-angiogram, ayaw nyong magpa-stress test, pwede naman kayo dumiretso sa calcium score. And it depends also yung sa calcium score nyo kung high risk kayo or low risk. That will guide your doctor kung how low is low yung LDL nyo. Alam nyo ba ngayon na may recommendations na LDL can be lowered as low as 40%. So wala lang normal, lahat na lang abnormal. So ito, pag sinabi natin CT angiography, it is a contrast enhanced. So meron ka lang dye. So parang MRI, MRA, may contrast. CT scan, CT angiography, may contrast. So sensitivity and specificity is more than 90% for detecting coronary artery lesions as compared to cardiac catheterization. Then yung CTA kanina sa baba, doon sa column, sa table natin, di ba, na almost 99%, no? CTA is best used to rule out significant coronary artery disease given its high specificity. So, useful, saan siya? Kapag yung pretest probability mo is intermediate or nasa gray area ka, who cannot exercise or who has uninterpretable or equivocal results on prior testing. So, pag sinabi natin equivocal, hindi makapag-commit, parang non-specific. Sa relasyon, ito yung MU. Hindi pa nakapag-commit, di ba? Pwede ka pang ipagpalit nun. Yung uninterpretable, ano yun? Meron yun yung status, complicated. Yung uninterpretable, yung ECG mo, kunyari mayroon kang bundle branch plug, mayroon kang changes due to left ventricular hypertrophy. So, pag may ganun ka kasi, automatic kasi yun, abnormal na. So, bias siya. So, what are the limitations of CTA? Siyempre, radiation, may contrast, no? Tapos yung radiation doses for coronary CT generally exceed those delivered during standard cardiac cath. Mas marami kang dye. So, aalagaan mo yung kidneys mo. Kung isa na lang kidney to, may CKD, may diabetes, medyo wag nyo nang gawin. So, fast or irregular heart rhythms and body motion limit the accuracy of CTA. O, diba? Sinabi ko rin kanina yung MRA, ganun din. Gusto niya, slow yung heart rate mo, walang arrhythmia. Siyempre, bawal din yung galaw-galaw. O, yung mga na-CT scan dyan, saka alaw na MRI. Pag galaw kayo ng galaw during the procedure, uulitin mo. So, another 45 minutes. So, pag heavily calcified din at saka may artifacts from stents, preclude accurate assessment and the severity of stenosis. Siyempre kasi, isa lang tinitignan niya yung matigas, yung calcium. So, kapag may stent ka, may artifacts ka,
Katulad ng mga pwede sigurong, ano bang pwede nating makitang heavy calcification pag may mga mechanical prosthetic valves ka? Wala na. So, I think that's it for the